Hello, Kayanggaw! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Kayanggaw, bago namin simulan ng kwento, please palike naman ng video natin to para umabot ito sa lahat ng ating mga Kayanggaw. And yung Kayanggaw of the day natin sa dulo na ng video natin ilalagay para makapag-proceed ka agad tayo sa kwento natin. Abangan nyo yun, ha? Kaya naman Kayanggaw, huwag na natin patagalin pa. Sabay-sabay na nating pakinggan at alamin ang kwentong aswang natin for today. Bilang isang doktor ay masasabi kong iba ang naging karanasan ko kumpara sa ibang doktor. Isang karanasang halos hindi nakapanipaniwala. Kaya hanggang ngayon, hindi na nagsalita pa ang mga kasamahan ko sa medical mission tungkol sa totoong nangyari sa amin noon. Pero naisip ko na tila mas maganda itong ibahagi sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. At upang lubos na maunawaan ng lahat, ako po si Jeline. At ito ang aking kwento. Wow! Ang aga mo pa rin kahit pinalitan ka na sa pag-aasikaso mo doon sa pasyente mo, Dok ah. Ay, naiintindihan ko naman yung benefits na makukuha nila sa pasyenteng hawak ko eh. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit nila ginawa yun. Pero ako kasi kapag may nawala, alam ko naman na may darating ulit eh. Kaya dapat maaga ako para kung ano man yung blessings ngayong araw, no? Para makuha ko kagad. Aray ko! Walang yan naman no, natanggal tuloy yung takong ng sapatos ko. Akala ko ba blessing si makukuha mo? Bakit parang amalas naman yan? Baka naman binibiro lang ako kaya ganito. Aray, naku, talaga nasira pa yung sapatos ko. Kakainis naman. Pambihira ka talaga, Dok. Positive ka pa rin kahit ganyan na yung nangyayari sa'yo, no? Alam nga naman umiyak ako dito, di ba? At saka, sapatos lang to. Hindi naman ito sisirain yung araw ko. Ay! Ay! Yung bag mo, Dok! Hoy! Buisit ka! Ibalik mo yung bag ni Dok! Hoy, ano ba? Ibalik mo yung bag ko! Gusto mo pala takbuhan, ha? O sige, galingan mo sa pagtakbo! Huwag na huwag ka magpapahuli sa akin! Dok! Saglit lang, Dok! Habulin mo talaga yun? Tumawag na lang tayo ng polis, Dok! Bilisan mo na! Tumawag ka habang tumatakbo! Ay! Oo po! Eto na po, Dok! Gagawin ko na! Bitbit ko na lang ang sapatos ko habang hinahabol ko yung lalaking humablot ng bag ko. Nakasuot siya ng itim na hooded jacket, puting sapatos at army green na pantalon. Palikuli ko siya ng daan, pero pilit ko siyang sinusundan kahit nakapaan ako. Wala na akong pakialam sa mga taong nakatingin. Ang importante, mahabol ko siya. Hanggang sa makalabas nga ako sa isang bahagi ng palengke. Nakita ko siyang nakatayo doon at parang walang nangyari. Hoy, ikaw! Ayos ka rin, no? Pagkatapos mong mga-stats tapos tumakas ng tumakas sa akin, tatayo ka dyan na parang walang nangyari? Ako ba yung kausap mo, miss? Sino pa nga ba? Malamang ikaw. Ikaw lang naman yung kumuha ng bag ko, di ba? Nasaan yung bag ko? Ibalik mo! Ano? Anong bag? Wala naman lang akong ginawa sa'yo, no? Tsaka paano naman ako maniniwala sa mga sinasabi mo? Sa sitwasyon mo palang halatang baliw ka na eh. Anong baliw? Hoy, kitang-kita kita, ah. Hinablot mo yung bag ko tapos sumakbo ka palayo. Kaya nga kita hinabol, di ba? Tapos ano, magpapanggap kang walang ginagawang masama dito. Dahil ano, pinasa mo na sa kasama yung bag ko para kahit hanapin ko sa'yo, wala akong makita. Hoy, alam mo yung ganyang style? Alam ko na yan eh. Kaya ibalik mo na sa akin yung bag ko kung ayaw mo ipapulis kita. Sus, samahan pa kita dun eh. Hindi ko nga alam yung mga sinasabi mo. Ano, gusto mo dalawa tayo pumunta sa presinto? Halika, alamin natin kung totoo talaga yung binibintang mo sa akin. O sige, halika doon sa police station. Tingnan natin kung sino yung sinungaling sa ating dalawa. Dok! Dok! Naku, grabe ka. Ang bilis mo naman magtumakbo. Nakatawag na ako ng polis. Parating na po sila. Ay, Diyos ko, ang tapang-tapang mo humabol, Dok ha? Naabutan mo po ba? Oo, ito. Nagkukunwari pa nga hindi daw siya yun eh. Buti sana kung nagpalit siya ng damit kaso hindi. Mapagpanggap talaga. Kaya nga sasamahan kita sa presinto, di ba? Halika, ayan na yung police patrol oh. Dadaputin na ako. Dumating nga yung police patrol at sa kilos niya noon ay naisip kong ang galing niyang magpanggap. Eksperto sa pagmamanipula at marunong sumabay sa sitwasyon. Nang huminto ang patrol sa harap namin, agad ko siyang itinuro at isinumbong. Nagtaas naman siya ng 2 kamay at sinabing sasama siya. Pero pagdating sa presinto,
Nagulat ako nang tumayo ang hepe sa harap niya at sumaludo pa talaga. Aba, teka sandali. Bakit kayo sumasaludo sa snatcher? Eh, oo nga po. Huwag niyo sabihin na double racket kayo dito ha, bukod sa pagiging pulis. At Chief, snatcher din po kayo? Captain, ano po problema? Sa sitwasyon na nakikita ko ngayon, mukhang i-report ka ng dalawang yan Ninakawan ko daw tong babaeng to eh. Pero nandun lang naman ako, naghihintay sa kasama kong bumili ng kailangan niya. Biglaan na lang ako pinagbintangan na nagnakaw ng bag niya eh. Pinasa ko daw yun sa kasama ko pero ang totoo, hindi naman ako umalis dun. Hala, Dok, bakit parang nagkamali tayo ng tinuro, Dok? Ano nagkamali? Hindi Ganyan na ganyan yung suot niya. Yung kulay ng jacket na yan, yung pantalon, pati nga yung sapatos eh. Tandang-tanda ko talaga. Sinunod ko pa nga siya hanggang dito eh. Tapos doon siya lumusot. Tapos nakita ko ulit siya dito. Nagpapanggap pa nga yan na parang walang alam sa mga nangyayari. Miss, alam mo ba mabigat din ang kaso ng maling pagbibintang? Sa tingin ko, malabo na ang lalaking to yung kumuha sa bag mo. Bakit naman po naging malabo? Paano naging malabo? Ganyan nga yung forma ng taong kumuha ng bag ko. Mula ulo hanggang paa, ganyan yung suot niya. Miss, ito ba yung tinutukoy mo? Ito ba yung bag mo? Oh, Omar, mabuti na huli mo. Ang bilis mong rumesbak Nakita ko yung nangyari, Kap eh. Akala ko nga ikaw pero nagtataka ako kung bakit may dala kang bag ng pambabae. Kaya naisip ko kaagad na ginaya ka para sa modus niya tapos ayun, inabol ko na rin. Alam ko kasi dito ka mapupunta dahil napagbintangan ka eh. Ay, hala, bakit parehas yung suot nila? Nagulat ako nang makita ang isang lalaki na biglang tumulak sa isa pang lalaking kapareho ng suot ng inakusahan kong snatcher. Mula ulo hanggang paa, pareho sila ng damit. Napangangapa nga ako nang mapagtanto kong nagkamali pala ako ng taong pinagbintangan. Nako, hindi rin pala masisisi na si Miss na ikaw yung napagbintangan, Kap. Ginaya talaga yung suot mo eh. At saka ikaw, lalaki, dito ka umupo. Sagutin mo yung mga tanong tungkol sa ginawa mo. Dito ka. Kayo dyan, kunin nyo nga to. Ikaw palang hayop ka Ikaw Talagang pinatakbo mo pa ako ng nakapaa Miss, kalma lang, Miss. Kami na pong bahala dito. Itong bag mo, sinasauli ko na. At para malinawan ka, Miss, yung taong to na pinagbibintangan mo kapitan niya ng Elite Special Operation Forces. Sa madaling salita, sundalo yan. At sanay siyang humuli ng mga snatcher na kagaya nitong nahuli ko. Yung taong totoong kumuha ng bag mo. Kaya napakalabo mangyari na siya yung gumawa nun Sigurado ako naiintindihan mo na ngayon kung bakit. Ay nako, pasensya na sir ha. Parehas kasi talaga sila ng damit. Kaya hindi na rin masisisi itong kasama ko na napagbintangan siya. Wala naman siyang alam na sundalo pala kayo. Pasensya na kung nagkamali ako Gaya nga ng sabi nitong kaibigan ko, hindi ko naman talaga alam na magkaiba kayo Pero yung pag-abala mo sa oras ko at saka yung pagdala mo sa akin sa presinto, hindi sapat yung sorry bilang kabayaran. Kailangan ko ng something na kapalit na talaga ma-appreciate ko, no? Oo, sige. Ano yun? Sabihin mo lang, gagawin ko. Talaga? Oo nga. O gusto mo, hindi na lang ako mag-sorry. Pauulitin mo pa kasi ako magsabi. Dok, yung pride mo, Dok ha? Medyo babaan mo naman ng konti. Mga sundalo pala yung mga yan O siya, sige. Simple na lang hihingin ko. Kailangan ko ng lambing. Ano? Kambing? Lambing, hindi kambing. Sorry, wala akong kambing At saka, mahal yun. Hindi ko rin alam kung saan bibili nun Oh, ito na lang. Ito yung cash na nasa loob ng bag ko. Pandagdag mo na lang sa pambili ng kambing yung kaya ko, ha? Hindi ko kasi kayang bumili ng buo Mauna na kami, ha? Nabawi ko naman na yung bag ko Tina, di ka na. Ay, nako. Maganda ka sana kaso parang may diferensya ka sa pandinig Napapikit na lang ako habang nakatalikod sa kanya. Natamaan kasi ang ego ko pero nasa point na ako na hindi na ako pwedeng umangal. Kasi nga malinaw na kasalanan ko. Pero mataas talaga yung pride ko. Kaya hindi talaga ako lumingon at nakahinga lang ako ng maluwag nang makalabas na ako ng presinto. Dahil nga sa nangyari ay naging tahimik na lang ako pagbalik ng ospital.
Doc? Ayos ka lang ba, Doc? Paano naman ako magiging okay? Napahiya nga ako dun. Eh, hindi mo naman alam yun, Doc eh. Malay mo bang hindi naman pala siya yung taong kumuha ng bag mo? At higit sa lahat, malay mo bang sundalo pala siya? Ay naku, kaya nga kalimutan na lang natin yun. Basta para sa akin, nakakahiya talaga yung nangyari eh. At yung mga nakakahiya akong ginagawa, gusto ko nang kalimutan yun. Kaya kalimutan na lang natin, ha? Eh kasi nga, ayoko namang bumaba yung pride ko, di ba? Eh, pansin ko nga po, Doc. Sige na. Lahat naman siguro tayo may ugaling mahirap kontrolin. Mataas talaga ang pride ko lalo na kapag ako ang nagmatapang sa umpisa. Tapos kalaunan ako pala yung mali. Hindi naman sa hindi ako marunong humingi ng pasensya. Pero minsan, imbis na salitang sorry ang ibigay ko, pinipili ko na lang na bumawi. Yun nga lang, pagdating naman sa taong yon, alam kong wala akong pagkakataong bumawi. Kasi para sa akin, yun na ang una at huli naming pagkikita. At habang ginagawa ko naman ang trabaho ko sa ospital na yon, bigla kong narinig ang pangalan ko. Sa speaker na pinapareport ako sa opisina. Kaya naman pumunta na rin ako doon. Good morning po, Doc Rafael. May papagawa po ba kayo sa akin? Bakit niyo po ako pinatawag? Pinapansin ko na marami kang hindi magandang record bilang doktor dito sa ospital eh. Ano ba nangyayari? Bakit sa bawat pasyenteng hawak mo, napapalitan ka kagad ng ibang doktor? Hindi ko nga rin po alam, Dok eh. Yung mga pasyenteng hawak ko po kasi nalilipat agad sa ibang doktor. O siya, dahil dyan, bumaba na yung punto sa record mo bilang doktor dito sa Standard Hospital. Alam mo naman yung patakaran dito sa ospital, di ba? Maraming magagaling na doktor na gusto makapasok. Pero kung ganyan lagi yung performance mo, na hindi mo naman nahawakan yung mga pasyente hanggang sa gumaling siya, mas lalo pang bababa yung record mo. At kapag nagpatuloy yan, matatanggal ka dito sa ospital. Po? Pwede po ba yun, Dok? Kasi sa totoo lang, marami pa pong nangyayari dito sa ospital na hindi ko naman akalaing pwede palang mangyari. Gaya na lang po ng pagpapalit sa akin ng mga pasyenteng hawak ko. Hindi ko nga po maintindihan yung ganong patakaran, Dok eh. Bumaba yung record ko dahil lang sa kagagawa ng iba. Kasalanan ko po ba yun kung hindi ako umaangal? Maaaring wala silang tiwala sa'yo. At alam mo bilang doktor, importante sa atin yung tiwala. At kapag wala kang ganun, mahirapan kang makakuha ng tiwala ng ibang tao. Makikilala kang hindi mahusay na doktor dito sa ospital. At kapag ganun yung tingin sa'yo, paano ka magiging kapaki-pakinabang dito sa ospital namin? Ibig sabihin po ba nun, Dok? Kapag may pasyente ako, kailangan ko siyang ipaglaban? Na ako talaga yung hahawak sa kanya hanggang sa gumaling siya? Ganun na nga. Kailangan mo ipakita na maaasahan ka. Pero may pagkakataon ka pa para makakuha ng magandang record dito. Ipapadala kita sa probinsya ah. Ang magiging misyon mo doon, maging doktor na sasabay sa misyon ng mga sundalo. At ikaw yung maglilid ng medical team na ipapadala ko doon. Po? Probinsya po? Gano'n naman po kalayo yan. At saka, ano po bang sitwasyon ng lugar doon? Isang malaking liblib na lugar yon. Pero tabing dagat. Pero wala kang dapat ipangamba dahil protektado kayo doon. Responsibilidad kayo ng mga sundalo. At ang gagawin nyo lang, magligtas ng mga tao nandun. Pero ang tanong, tatanggapin mo ba yung trabaho o hindi? Hindi pa ako nagbigay ng sagot noon sa may-ari ng ospital dahil pinag-isipan ko ng mabuti ang sinabi niya. Nanganganib kasi ang trabaho ko doon at alam kong hindi naman lahat ng ospital ay ganon. Pero ganon ang pinagtatrabahuhan ko noong mga panahong yon. Alam kong marami ang magsasabing kakaibang sitwasyon. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang tamang sagot. Hala? Ipapadala ka sa probinsya, Doc? Nako, Doc. Mahirap yan, ha? Kasi sa lugar na yun, medyo bundok tsaka masukal. Tapos wala pang maayos na tulugan. Mahirap talaga doon, Doc. Nako, napakalupit talaga ng hospital na to. Nakakainis yung mga katrabaho natin. Nakakabwisit yung patakaran. Talaga may ganun pa, ha? Alam mo, Doc, alam ko naman na sinadya kang palitan ng mga yon. Kasi ang totoo, magaling ka naman talaga. Ayaw lang nila na umaangat ka. Wala. Ganun talaga eh. Kapag nasa loob ka kasi ng isang sitwasyon na wala kang malakas na kakampi, talo ka.
Pero, Tina, tama ka. Mahirap talaga dun. Hindi rin ako sanay sa mga ganong lugar eh. At saka isa pa, alam mo naman sa mga ganong lugar, may mga kwento, di ba? May mga aswang daw. Huwag mo sabihin sa akin, Dok, na naniniwala ka sa ganun, ha? Hindi naman sa naniniwala ako o hindi naniniwala na may ganun. Pero kasi kung tutuusin, di ba, aswang yung isa sa mga pwedeng manakit sa'yo sa lugar na yon. Pwede rin naman na mababangis na hayop. At saka sige nga, paano kung totoong may aswang nga, tapos hindi tayo naniwala? Kaya naging kampante tayo sa lugar na yon. Eh paano kung aswangin tayo? Sinong tutulong sa atin dun? Mas maniniwala pa ako sa ahas kaysa sa mga aswang, no? Ano ka ba, Dok? Sigurado ako may mga tao rin doon. At kung may aswang nga doon, malamang kinain na sila, di ba? Pero alam ko, mahirap talaga yung lugar na yun eh. At sa pagkakaalam ko, kapag gubat, maraming lamok doon. Pero Tina kasi, ito na lang yung paraan ko para makabawi eh. Bumababa na ng bumababa yung record ko. Hihayaan mo. Sasama naman ako sa'yo, Dok eh, kung papayag ka. Talaga? Gusto mo ba talagang pumunta doon? Oo. Hindi isipin ko na lang na trabaho to. Oo, sige. Kung yun yung gusto mo eh. At saka, malay mo, magtagumpay ako doon. Malaki pa naman yung benefits nito kapag naging successful yung mission. O siya, sige. E di gora tayo, Dok, ha? Ano? O sige, go na rin ako. Dahil nga pumayag ako ay pinaalam ko agad dito sa may-ari ng ospital. Kaya agad niyang pinaasikaso ang araw ng alis namin. Meron akong isang araw din na paghahanda noon bago ang biyahe. At sa araw naman ng biyahe namin, hinatid kami ng pang-armadong sasakyan papunta sa lugar na yon. 3 kaming ipinadala doon at 4 din na nurse. Isa sa mga nurse doon si Tina. At sa grupo ng medical mission na yon, ako ang leader nila. Hinatid lang kami ng private helicopter sa lugar na yon. Talaga kasing tawid dagat ang lugar na pupuntahan namin. At ang landing namin ay malapit sa seawalls. Kaya sa lugar na yon, medyo malalim ang tubig. Ay, wow! In fairness ha, ang ganda ng lugar, Dok. Ano sa tingin mo dito? Oo, maganda nga. Ganun lang? Tiyeh, hindi ka talaga marunong mag-appreciate ng nature? Tina, sandali ah. May nakita ko bigla eh. Ha? Ano naman yun? Bakit parang si tatay yun? Ano? Tatay mo? Nasaan? Nakita ko siya dyan eh. Sandali lang ah. Agad ko ang pinuntahan ang lugar kung saan ko nakita ang aking ama. Matagal na panahon na siyang umalis sa amin. Pero kahit gano'n ay naaalala ko pa rin ang tindig niya. Kaya talagang pinuntahan ko ang lugar na yon at sumunod naman sa akin si Tina. Pero pagdating namin doon, wala naman kaming ibang nakita. Oh, nasa na po, Dok? Akala ko ba nakita mo na yung tatay mo? At kung sakali mang siya yun, ano namang ginagawa ng tatay mo dito? Siguro na malikmata lang ako. Alika na, sumunod na tayo sa kanila. Ikaw talaga, Dok? Medyo natakot ako dun, ha? Oh, ba't ka naman matatakot kung halimbawa nga na tatay ko yun? Eh paano naman kung di mo talaga tatay yun, tapos ibang tao pala? Tapos bad guy pala yun. Hindi ba nakakatakot yung ganun? Yaan mo na nga yun, halika na. Pumunta na tayo doon kung saan man tayo mananatili. Sinundan nga namin ng mga kasama naming nauna ring sumunod sa 2 sundalo. Papunta nga yon sa kampo nila. Medyo mahaba rin ang nilakad namin hanggang sa makarating sa lugar na maraming kubo. May mga usok na nagmumula roon at maraming sundalong nakapaligid. Unti-unti silang nagtipon at lumapit sa amin para salubungin kami. Hanggang sa may isang pamilyar na mukha akong namataan. Walang yan naman oh. Nandito siya? Dok, bakit yung parang grupo na pinagbintangan mo yung makakasama natin dito? Ay, grabe naman, ang liit ng mundo. Sa dami-dami ng sundalo, sila talaga yung makakasama natin dito? Ano ba naman yan? Nagpapasalamat na nga ako dahil nakatalikod na ako sa taong yan eh. Tapos ngayon nandito rin pala. Maligayang pagdating sa kampo sa mga nurse at doktor ng team na to. Naway sa lugar na to, piliin natin magkaisa. Magtulungan. At higit sa lahat magkaunawaan. Nang sa ganun, maiwasan natin yung anumang hidwaan.
At bilang mga sundalo at kapitan ng grupong to, pinapangako namin sa inyo na kami na ibahala sa inyong proteksyon. Meron kami nilaan na matutulayan para sa inyo upang kahit paano maging maayos yung pananatili nyo dito. At muli, lubos po ako nagpapasalamat na pumayag kayo na maging bahagi ng grupong ito. Alam mo, Tina, kung alam ko lang na nandito rin siya, hindi na sana ako pumayag. Pero kung hindi ka rin naman pumayag, Dok, delikado naman yung trabaho mo. Alam mo yan, Dok, di ba? Ay, naku, oo na, sige na, sige na. Ako na yung talo dito. Oo nga pala mga kasama. Ako pala si Captain Isigani. At kung may problema kayo, sabihin nyo lang sa akin at gagawin kaagad natin ang solusyon. Pagkatapos niyang magpakilala, pati na rin ang iba pa nilang kasama ay agad nila kaming dinala sa isang kubo kung saan kami tutuloy. Halatang bagong gawa ang kubo na yon. Mapapansin pa nga sa mga kawayan na bago ang mga ito. May bahid pa nga ng berde, kahit hindi naman sobrang sariwa. Agad akong pumasok sa loob at inilapag na ang mga gamit ko. Ay, grabe talagang ang liit talaga ng mundo. Oo nga naman, Dok. Correct ka dyan. At alam din ng mundo kung ano yung utang mo, no? Anong utang? Wala akong utang, no? Dok, may utang ka sa lalaking yon. Hindi ka pa talaga nagsosorry sa kanya, no? Ay nako, Tina. Alam mo, pagod na ako. Ayoko munang ma-stress, ha? Ayoko munang isipin yan. Ay, nako. Sige na nga. Oo na. Hindi ko na nga babanggitin yung tungkol doon. Talagang hindi na nga niya binanggit ang tungkol sa bagay na yon. Hinayaan niya muna akong ayusin ang mga gamit ko at ganun din ang ginawa niya sa sarili niyang gamit. Single bed ang mga higaan. Sakto lang para sa isang tao bawat isa. Pero double deck style ang mga ito kaya may higaan din sa itaas. Kinuha ko ang nasa baba habang kay Tina naman ang nasa taas. At matapos nga naming makapagpahinga sandali, pinalabas na rin kami para kumain ng merienda. Hapon na nang dumating kami sa lugar na yon, bandang 4:00 na. Kaya pagkatapos namin kumain, nagkunwari akong abala sa panonood ng paglubog ng araw sa karagatan. Dok, maganda ba yung kulay ng paglubog ng araw? Oo. Kaya nga tinitingnan ko eh. Alam mo ba kung ano ibig sabihin yan? Oo. Na walang relasyon tumatagal. Yan yung halimbawa ng paglubog ng araw. Nakabase pala sa paglubog ng araw yung relasyon? Paano kung sa paglubog ng araw, may buwan naman lumilitaw? Kaya nga may naghihiwalay at may nagpapalit, di ba? Yung paglubog ng araw na yan, simbolo yan ng paghihiwalay. At yung paglitaw naman ng buwan, yun yung pagpapalit. Ganon din kapag nawala yung buwan at sumikat yung araw. Kaya wala talagang relasyon tumatagal. Dok, sinaktan ka ba ng dating kasintahan mo? Oh, ba't mo naman natanong? Dahil ba ganon yung tingin ko sa araw? Ang paniniwalang yan, paniniwala din yan ng ibang tao. Hindi lang naman ako yung may ganyang paniniwala eh. Ganun ba? Akala ko kasi na sawi ka sa pag-ibig dati eh. Pero alam mo ba, para sa akin, yung paglitaw ng buwan, liwanag ng ganda yun ng isang babae. At yung araw naman, paglitaw yun ng kalakasan ng isang lalaki. Talaga? Yan yung paniniwala mo? Hindi no, paniniwala din yun ng maraming tao. Nakikisali lang ako. Pero sa lugar na to, alam mo ba may mahalagang ibig sabihin talaga yung buwan? Oh, ano naman yun? Sa paglubog ng araw at paglitaw ng buwan, lumalabas yung mga aswang. At sa pagkawala ng buwan at pagsikat ng araw, natutulog naman yung mga aswang. Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Sa lugar na to, alam kong pinadala ka ng ospital para maging leader ng grupo. Pero hindi nila alam yung sikreto ng lugar na to. Ang lugar na to, lungga ng mga aswang. Kaya hindi ka dapat manatili dito para manood lang ng paglubog ng araw. Kasi oras na lumubog yan tapos mapalitan ng buwan. Mararamdaman mo na parang may nilalang na hindi mo kilala na nakatingin sa'yo. At mahilig yung mga yun sa babaeng kagaya mo. Puro kakalukuhan. Ayaw mo maniwala? Di bahala ka. Matapos niyang sabihin yun ay agad na siyang umalis. Sinundan ko siya ng tingin at nakakunot ang noo ko at medyo naniningkit na nga ang mga mata ko nun. Kahit hindi ako naniniwala sa mga aswang, natatakot pa rin ako kapag may naririnig akong tungkol sa kanila.
Pero dahil nga sa pride ko ay binaliwala ko ang kilabot. Hanggang sa maramdaman kong parang may nagmamasid sa akin. Nagpalinga-linga ako at may nakita akong batang babaeng tumatakbo papalapit. Para siyang lasing. Bigla naman siyang sumubsob sa hita ko at bago ko pa namalayan, kinagat niya ako at napasigaw pa nga ako sa gulat. Aray! Aray! Ba't mo ko kinakagat? Tulungan niyo po ako! Nagugutom po ako! Nauuhaw ako! Masama po yung pakiramdam ko! Ha? Hala! Ang init mo! Naku bata, ang taas ng lagnat mo! Halika dito, gagamutin kita ha! May mga gamot ako doon para sa lagnat! Oo, teka lang! Naku, ano ba to? Bakit nahimatay siya? Bubuhatin ko na nga lang siya. Agad ko nang binuhat ang batang yon at dinala ko sa kampo. Halos lahat ng sundalo ay napatingin sa akin nang makita nila ang batang daladala ko. Lumapit sa akin ang isang sundalong kasama ng lalaking nakasama ko noon sa presinto. Ano nangyari dyan? Saan mo nakuha yan? Sobrang taas ng lagnat niya. Lumapit siya sa akin tapos kinagat niya ako sa hita. Ang sabi niya nagugutom daw siya eh. Tapos yung hawakan ko naman, doon ko nalaman na hindi pala maayos yung pakiramdam niya. Dok! Inanda ko na higaan sa loob para maasikaso na po kaagad yan. Oo, sige. Maraming salamat agad, Tina. Ha? Ako na po magbubuhat sa kanya, Dok. Masyado siya mabigat para sa'yo eh. Dadalhin ko na po siya sa loob. Oo, sige. Salamat. Ihanda ko na yung mga gamit para sa kanya. Siya nga ang nagdala sa bata sa loob ng kubo at agad akong sumunod para asikasuhin ito. Naihanda ko ang mga gagamitin dahil may nauna ng ginawa si Tina. Sinuri ko agad ang bata at tama nga ang hinala ko. Mataas ang lagnat niya, gaya ng ipinakita ng thermometer. Dahil wala nga siyang malay, agad ko siyang tinurukan ng gamot para sa lagnat at nilinis ang katawan niya dahil puro putik ito. Tina, pwede ba akong makisuyo sa'yo? Nagugutom kasi yung batang to eh. Kailangan natin maghanda ng pagkain para sa kanya. Pero marami pa kasi akong gagawin sa kanya kaya kailangan ko muna siya linisin. Opo, sige po, Dok. Ako nang gagawa niyan. Kawawa naman yung batang yan. Sino kaya yung nanay niyan, no? Sigurado naman ako hahanapin din siya mamaya nun eh. Pero sa ngayon, dito muna siya. Kailangan niya ng pahinga. Agad ding umalis si Tina para gawin ang sinabi ko. Pagkatapos kong malinisan yung bata, ginamit ko muna ang sarili kong damit para may maisuot siya. Madumi kasi ang damit niya at may likidong malagkit sa tela. Malansa rin ang amoy. Hinayaan ko nga muna siyang matulog habang naghahanap ako ng tubig na pwedeng gamitin sa paglalaban ng damit niya. Nagtanong-tanong ako sa mga sundalo doon at itinuro naman nila sa akin ang balon. Dok, masyadong madilim dyan. Kailangan mo ng kasama. Kaya ko naman mag-isa eh. Alalahanin mo, mga sundalo kami. Natural lang na may mga kaaway kami. Paano kung isa sa mga kaaway namin matsyempohan ka dyan? Tapos bigla kang dukutin tapos gumawa na masama. Alam mo kung gusto mo talaga ako samahan, sumunod ka na lang. Di ba obligasyon mo naman protektahan yung mga gaya namin? Dok, bakit bang init ang dugo mo sa akin? Napapansin ko talaga yan sa paraan ng pakikipag-usap mo sa akin ha. Ano mo naman nasabi yan? Ano, mukha ba akong galit sumagot? Hindi ko naman siguro sasabihin niya kung hindi ko nakikita, di ba? Alam mo, kailangan ko lang naman labahan yung damit na to eh. Kung gusto mo ako samahan, edi samahan mo. Agad akong tumalikod at tinungo ang daang itinuro nila papunta sa balon. Pagdating ko naman doon, nakita ko ang balon na may malaking puno sa itaas at malapad na batong nagsisilbing apakan. Habang nilalabhan ko ang damit ng bata ay may kaluskos akong naririnig sa paligid. Paulit-ulit akong humihinto para tingnan kung saan ang gagaling ang mga yon. Pero yung sundalong kasama ko, parang walang naririnig. Tahimik lang siyang nakaupo at patuloy na naninigarilyo. Hoy, hindi mo ba naririnig yun? Ang alin? Yung kaluskos na yun, hindi mo talaga naririnig? Narinig. Oh, naririnig mo naman pala eh. Pero bakit parang wala kang reaksyon dyan? Ano bang kailangan ko i-react? Hanggat hindi umaatake yan, hayaan mo lang. Maglaba ka lang dyan. Magbabantay ako dito.
Siguro nga dahil hindi ako sundalo ay nahihirapan akong magtiwala sa mga sinasabi niya. Hindi ko kayang abutin yung pagiging kalmado niya. Kahit nga sabihin kong kalmado rin ako ay iba pa rin talaga siya. Sinubukan ko nga siyang sundin at pinilit kong pigilan ang kaba ko. Hanggang sa may narinig akong tila mga yabag na mabilis na papalapit sa amin. Bigla siyang naglabas ng kutsilyo. Mabilis niyang iwinasiwas yun sa hangin. Dahil doon ay biglang tumigil ang nilalang na papalapit sa amin. Ikaw, subukan mo lumapit. Sigurado ako magsisisi ka dito. Teka, sino kausap mo dyan? E sino pa? E di yung aswang. Aswang? Nasaan? At saka, Dok, parang uulan na eh. Bilisan mo na yung paglalaba dyan. Baka biglang bumuhos yung malakas na ulan eh. Oo, tapos na ako eh. Isang piraso na lang naman to. Babalawa ko lang tsaka pipigain ko. Hindi na talaga ako mapakali nun kaya binilisan ko na lang ang paglalaba. Isang minuto lang at nabanlawan ko na agad ang mga damit. Mabilis akong tumayo at nauna pang humakbang. Kung pwede nga lang akong kumapit sa kanya ay gagawin ko. Pero syempre nangingibabaw pa rin talaga yung pride ko. Kaya ang ginawa ko nun, inunahan ko na lang siya at inaya nang bumalik sa kampo. Oh, Doc, ano nangyari? Bakit namumutla ka? Isabihan ba naman ako ng sundalo na may aswang daw sa paligid eh? Sino bang hindi matatakot dun? Ay, ang sweet naman niya. Sweet? Paano naman naging sweet yun? Tinuturuan pa nga ako matakot eh. Ano ka ba, Doc? Hindi mo talaga nagigets yung diskarte ng lalaki, no? Kaya kanya tinatakot para kapag natakot ka, sa kanya ka tatakbo tsaka yayakap. Yun yung gusto niya mangyari. Kamusta naman? Okay rin ba? Oy, Tina, kung iniisip mong natakot ako tapos tumakbo ko papunta sa kanya tapos nakipagyakapan ako, nako, nagkakamali ka, no? Hindi nangyari yun. Kaya huwag mo nga akong tanungin ng kumusta kasi walang ganun. Ay, wala ba? Sige, sabi mo eh. At saka ako, tigil-tigilan mo nga ako. Habang nag-uusap kami ay biglang umalulong ang asong alaga ng mga sundalo. Talagang malakas ang alulong nito na para bang may nakita itong masamang nilalang sa paligid. At dahil doon, nagsimula na naman akong mataranta dahil alam ko ang maaaring ibig sabihin nun. Pati nga si Tina napahawak sa dibdib niya at napatingin sa labas. Samantalang naging alerto rin ang mga sundalo at nagsimulang hanapin kung ano ang dahilan ng pag-alulong ng mga asong yon. Uy, Tina, ano ba nangyayari dyan? Doc, hindi ko na alam eh. Pero parang naghahanda sila. Alam mo parang may kalabang darating. Tapos ganyan ba yung tunog ng mga aso? Nakakatakot, Doc. Ako rin naman natatakot eh. Oh, yung bata, nagising na oh. Bata, ayos ka lang ba? Bakit ka bumangon? Ano, okay na ba yung pakiramdam mo? Ay, mainit ka pa rin eh. Tapos parang mas mainit ka pa kaysa kanina. Diyos ko, bakit ka ba bumangon agad? Natakot ka ba doon sa tunog ng mga asong yun? Nagugutom po ako. Kung ganun, halika. May niluto kaming pagkain para sa'yo kanina, ha? Halika, umupo ka dito. Aray ko, teka, ano ginagawa mo? Bakit ka nangangagat? Diyos ko, nagulat naman ako sa kulog na yun. Tina! Tina, tulungan mo ako dito! Kinakagat ka ako! Ay, opo, Doc. Ay, visit ka, bata ka. Ba't mo naman kinakagat si Doc? Doktor yan. Aray! Tina, buti na lang binitawan na niya. Ay, Doc, ano pa nangyari? Bakit parang mainit pa rin siya, Doc? Yun na nga yung pinagtataka ko eh. Mas lalo siyang uminit tapos mas lalo pang tumaas yung lagnat niya. Pero siguro dahil gutom lang siya. Teka, hawakan mo muna siya ha. Ihanda ko lang yung pagkain. Pero habang naghahanda ako ng pagkain ay naging maingay ang paligid. Malakas din ang ulan sa labas. Biglang nawalan ng malay yung bata. Agad namin siyang tinulungan ni Tina kasama ang iba pang nurse na nakakita sa nangyari. At dahil nga nawalan siya ng malay, binalik namin siya sa kwarto. Ako naman ay pinatingnan ko ang sugat sa braso ko at inaya ako ng ibang nurse na gamutin yon. Pumayag naman ako at hindi nga nagtagal. Nagsimula na ring marinig ang putukan sa labas.
kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Naku, Diyos ko. Bakit naman may putukan na? Inaatake ba tayo, Dok? Huwag naman sanang umabot dito. Tapos parang ang lakas pa ng hangin sa labas. Ano ba yan? May bagyo ba? Naku, mukhang ganun na nga, Dok. May nabuksan na radyo kanina eh. Yun yung balita narinig ko. Meron daw paparating na malakas na bagyo. Pero paano na tayo dito kapag binagyo tayo tapos nasa gitna pa tayo ng kakawayan? Paano mangyayari? Lalo pang lumakas ang hangin at bumuhos ng mas malakas ang ulan. Hindi naman nagtagal, tumigil na ang putukan. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto ng kubo at may pumasok na sundalo. Nagulat pa nga kaming lahat sa bigla ang pagpasok niya. Nang ilawan siya ni Tina, nakita naming si Captain Isagani pala yon. Oh, ano nangyari dito? Naku, nagising yung bata tapos sabi niya nagugutom daw siya. Tapos bigla niya pong kinagat si Doc. May sugat ka? Ayos ka lang ba? Captain, anong meron sa labas? Bakit may putukan ng baril? Wala yun. Hayop lang yun na muntik na umatake dito. Alam mo naman na nasa lugar tayo ng gubat, di ba? Kaya hindi malabo na merong ataking hayop dito. At saka yan, bakit naman nangangagat yung bata? Ang sabi niya kasi nagugutom siya eh. Tapos ito, bigla niya ako kinagat sa braso. Ayun yung tama ng ngipin niya oh. Halos mabutas na nga yung balat ko eh. Teka, titignan ko nga yung bata. Nandun sa kwarto, hinimatay ulit. Papakainin sana namin pero lumakas kasi yung lagnat niya eh. Ang init niya talaga. Siguro kaya nakagat niya si Doc dahil hindi niya na alam yung ginagawa niya. Habang nagpapaliwanag naman si Tina ay dumiretso naman si Isagani sa kwarto. Hinayaan lang namin siyang suriin ang bata. Ako naman ay ipinagamot ko na rin ang sugat ko at nilagyan ko ito ng benda. Maya-maya pa, lumabas ang sundalo at nagsalita sa amin. Mamaya kapag nagising siya ulit, tawagin niyo ako ha. Yung kalagayan niya, hindi basta-basta lagnat yan. Hindi yan magagamot ng gamot na dala niyo. Dahil may nangyari sa kanya kakaiba. Anong ibig niyo sabihin? Basta, hindi makakatulong sa kanya yung gamot na dala ninyo. Hindi makakatulong? Sinasabi mo ba na walang kwenta yung mga gamot na dala namin? Hindi naman yan yung ibig ko sabihin eh. Pero sabi mo, di ba, hindi makakatulong yung gamot namin? Grabe, ang lakas naman ng tulog na yun. Siya, sige na. Mag-ingat kayo dito sa loob ha. Teka nga, huwag mo nga ibahin yung usapan. Tungkol dyan, mag-usap tayo mamaya. Pero ngayon marami tayong dapat gawin. Magbantay lang kayo sa bata. Tapos kapag gising na siya, sabihan niyo ako kagad ha. Yun lang ang sinabi niya bago agad lumabas ng kubo. Naiwan akong may sama ng loob dahil ang dating sa akin noon, minamaliit niya ang mga gamot na dala namin. Pati ang ibang doktor at nurse ay ganun din ang naging pakiramdam. Dahil parang sinabihan kaming walang silbi ang mga gamot namin. Kahit hindi naman yun ang literal niyang sinabi. At pagsapit nga ng gabi, lalo pang lumakas ang hangin at parang matutumba na yung kubo. Kaya naman napalitan ng pag-aalala ang sama ng loob namin. At inuna namin ang kaligtasan bago ang emosyon. Hoy, masisira na yung kubo natin. Ano gagawin natin? Ang lakas na bagyo dito. Ano ba? Ayos na ba kayo dyan? Kailangan niyo muna lumabas. Baka matumba yung kubo. Ano? Saan tayo pupunta kapag umalis tayo dito? Paano naman yung bata? Ako na yung magbubuhat sa kanya. Kailangan na muna natin umalis dito kasi magsisintubahan na yung mga pulo. Eh kung ganun, alin na kayo. Dadalhin ko yung mga gamit ko. Baka mamaya magkaroon ng emergency para may magamit tayo. Oo, Doc. Ako din po. Bilang leader nga ng medical team, ay kailangan ko ring asikasuhin ang grupo ko. Inalalayan naman kami ng mga sundalo habang lumalabas kami sa masukal na bahagi ng lugar. Pumunta kami malapit sa seawall, pero doon naman kami sinalubong ng matinding lamig. Napakalakas din ang alon ng dagat, kaya naman umaabot sa amin ang talisik ng tubig. Saan ba tayo pupunta nito? At saka yung bata, balutin niyo siya. Hindi siya pwedeng mabasa ng ulan. Sumunod kayo sa amin. May pupuntaan tayo. Doon tayo mananatili.
Diyos ko, para pati ako mapapahiga na sa lakas ng hangin. Basa-basa na ako dito, oh. Ito, gamitin nyo. Maghati muna kayo dyan, ha? Tapos itakip nyo sa ulo habang naglalakad tayo. At saka ikaw, halika dito. Hindi ka kasya sa mga yan. Aray, sandali lang naman, huwag mo nga akong atakin. Huwag ka na magreklamo. Hindi pwedeng maarte dito, lalo na kapag ganito yung sitwasyon. Hindi ako nag-iinerte. Hinatak mo lang ako bigla tapos muntik na ako matapilok, oh. Kapag ba umaray ako, maarte na agad. Mamaya na tayo mag-away kapag maayos na yung sitwasyon natin. Sa ngayon, dito ka muna. Lumingit ka dito. Yan. At saka huwag ka munang pumalag, ha? Maglakad ka lang. Pikon na pikon talaga ako noon nang bigla niya akong hilahin, akbayan at yakapin. Hindi man lang niya inisip kung komportable ba ako doon. Naiintindihan ko namang may dahilan siya dahil delikado nga ang sitwasyon. Pero para sa akin, parang nananamantala siya dahil alam niyang wala akong magawa o maireklamo. Kaya naman hinayaan ko na lang hanggang makarating nga kami sa sinasabi nilang kuweba. Malaki pala yun at sobrang dilim sa loob. At nang buksan nila yung dala nilang ilaw, napagtanto kong Petromax lang pala ang gamit nila. Wow. Pansamantala, dito lang muna tayo. Delikado kasi kapag nanatili tayo dun sa kampo eh. Natutumba na yung mga puno dun. At saka, ito talaga yung ligtas na lugar na pwede natin puntahan. Teka, yung bata basa ba siya? Basa po siya, Dok. Pero papalitan na lang natin ng damit. Kinuha kasi yung damit ko para sa kanya kanina eh. Ito na lang yung pwede natin gamitin sa kanya. At least, hindi naman to basa. Oo, sige. Ako na yung magbibihis sa kanya. Dahil may sundalong nagdala ng kahoy na panggatong na nakabalot sa plastik, nakagawa sila ng bonfire sa loob ng kuweba. Kahit paano uminit ang lugar at nabawasan ang lamig. Basa naman ang bahagi ng pantalon ko at yun ang lalo pang nagpalamig sa akin. Pero hindi naman ako pwedeng magpalit ng damit sa lugar na yon dahil napakaraming tao. At samantalang naghanda naman ng pagkain ng ibang mga sundalo dahil oras na yon para kumain ng hapunan. Talagang practical sila pagdating sa mga ganong sitwasyon. At imbis na sila ang unang kumain, pinauna muna nila kami. Para magkaroon naman ng laman yung tiyan mo. Hindi kasi tayo makakabalik sa kampo eh. Siguro, mga bukas pa. Sigurado akong bukas, wala lang kahit isang puno na nakatayo doon. Kung may matira man, swerte na. Sige na, busog pa ako eh. Bigyan mo na lang muna yung sa iba. Dok, lahat tayo meron ditong parte. Kaya kunin mo yan. Walang kakain ng parte mo kundi ikaw lang. Huminga na lang ako ng malalim at tinanggap ang pagkaing inaalok niya. Tahimik akong kumain habang abala sila sa pag-uusap tungkol sa mga plano laban sa kalaban. Sa naririnig ko pa lang, nakakatakot na ang mga yon at naiisip ko kung ano ang gagawin ko kapag bigla kaming inatake. Mabuti na nga lang at walang nasugatan sa kanila ng gabing yon, kaya naman nakapagpahinga kami. Sobrang lakas talaga ng hangin at ulan sa labas, kaya naghintay lang kami hanggang umaga. Nakahanap din ako ng tulugan na ipinahanda ng kanilang kapitan. Dok, umaga na pero ang taas pa rin ng lagnat ng bata. Ano nang gagawin natin? Titingnan ko ulit siya, ha? Pero Tina, bakit kaya hindi tumatalab yung gamot sa kanya? Nako, Dok. Hindi kaya nasabotahe ka na naman? Anong nasabotahe? What if pinalitan ng bruha sa ospital yung mga gamot na pinadala sa'yo dito? Ay, nako, Dok. Pasensya na, nag-overthink lang talaga ako. Oh, di manghingi tayo ng gamot sa ibang doktor. Ganun na nga ang ginawa ko. Humingi ako ng gamot sa mga kasama naming doktor dahil baka sakaling totoo ang hinala ni Tina. Tinurukan ko nga ulit ng gamot ang bata saka ako naghintay ulit ng 1 oras para makita kung tatalab ito. Pero lumipas ang 1 oras, ganun pa rin ang kalagayan niya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nagising. Dok, gising na po siya, Dok. Oh, gising na yung bata. Ay, opo, Kap. Gising na po siya, Kap. Hindi ko
ko alam kung bakit parang inaabangan din ng mga sundalo yung paggising ng bata. Pero nang sabihin yun ni Tina, agad siyang nilapitan ni Isagani. May kapansin-pansin ang hirap na nararamdaman ng batang yon. Kaya naman lumapit din ako para asikasuhin siya. Pero mas nangibabaw ang gustong gawin ng sundalo. Bata, gagamutin kita ha. Pero kailangan mo muna inumin tong bagay na to. Pero teka sandali, hindi ba dapat ako yung gumawa niyan? Kami yung mga doktor dito, di ba? Oo nga, pero hindi mo to alam. Anong hindi ko alam? Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi lang basta lagnat to. Iba yung kalagayan niya. Hindi to kayang gamutin ng gaya ng doktor. Eh, bata, inumin mo na to. Nakatitig lang yung bata kay Isagani at hindi ito nagsasalita. Pero sinunod niya ito kahit labag sa loob ko ang ginagawa niya. Para bang naiinsulto ako dahil sundalo siya at ako ang doktor. Pero sa sitwasyong yon, ginagawa niya ang trabaho ko. Hindi ako nagmatigas, gaya ng nakasanayan kong ugali kapag inaagawan ako ng obligasyon. Pero syempre, kinimkim ko pa rin ang sama ng loob ko. Matapos pa inumin ni Isagani ang bata ay hindi nagtagal nagsuka ito. Hindi ko nga alam kung ano mismo ang ipinainom niya. At hindi rin ako sigurado kung gaano yun kalinis. Oh, nakita mo na hindi tinanggap ng tiyan niya? Sinasabi ko na kasi sa'yo ako na dyan eh. Eh sir, ano po ba yung pinainom mo sa kanya? Naku, parang hindi yata maganda yun sa kanya eh. Hayaan nyo lang siya magsuka. Makikita nyo yung dapat yung makita. Inalalayan ko yung bata habang patuloy itong nagsusuka. Hirap na hirap siya at umiiyak habang inilalabas ang malalapot na likido mula sa katawan niya. Ginawa ko ang lahat para mabawasan ang paghihirap niya. Hanggang sa maya-maya, may lumabas na itim na bilog sa suka niya. Ang una ko ang inakala ay parang dugo itong namuo. Pero nang titigan ko ng mabuti, parang hindi naman. Oh, yan yung sinasabi kong hindi nyo kayang gamutin. Kahit ilang gamot pa yung turok nyo sa kanya, kahit ano pang ipainom nyo, kahit gaano pang kasustansya ipakain nyo, hindi talaga basta lalabas yung bagay na yan kung wala to. Pero ano ba yan? Nakita ko kanina yung lumabas eh. Eh di ba yan dahil sa pinainom mo? Iba ang gamot sa natural na sugat o sakit. At sa ganitong kondisyon, kahit magaling na doktor ka pa, hindi mo siya magagamot ko, ordinaryong gamot lang yung gagamitin mo. Hindi ko naman sinasabi na walang silbi o peke yung mga gamot nyo. Hindi lang talaga yun para sa kalagayan niya ngayon. Yanggaw ang meron sa batang to. At hindi yan kayang gamutin ng mga dala niyong gamot. Ano? Yanggaw? Tubig! Bigyan niyo po ako ng tubig! Sir, bibigyan ko po ng tubig, sir. O sige, bigyan niyo ng tubig. Teka, ano ba sinasabi mong Yanggaw? Oh, ilang beses na kumagat yung batang yan. Hindi na lang normal na gutom yung nararamdaman yan. May ibang utos yung katawan niya. Gusto ko niyang kainin kaya kanya kinakagat. Hindi na taon tingin niya sa'yo kundi pagkain. Ano? Naku, sir, sinasabi mo bang magiging aswang sana siya? Ganun na nga. Kaya kung iniisip niya ininsulto ko yung gamot na dala niyo, nagkakamali kayo. Hindi lahat ng karamdaman ay kayang gamutin ng doktor. Kahit pinag-aralan niyo yung lahat, sigurado ako hindi kasama sa natutunan niyo kung paano gamutin yung kagat ng aswang. Sa bagay na to, wala kayong ideya. Lalo na salungat ito sa paniniwala niyo. Bilang isang doktor ay hirap na hirap akong intindihin kung paano gumagana ang Yanggaw sa katawan ng isang tao. Ang isip ko noon ay nakatutok sa bakterya na kumakalat sa katawan kapag may nakakapanghawa. Hindi talaga bukas ang isip ko sa ganong bagay. Pero pinili kong manahimik at subukang intindihin ang sinasabi niya. Ramdam kong kulang ang impormasyon ko at hindi ligtas na makipagdebate sa isang bagay na wala akong sapat na kaalaman. Pero halimbawang ganito lahat ng magiging sakit na makakaengkwentro namin sa lugar na to. Ano magiging silbi namin dito? Hindi ko naman sinasabing kailangan namin ng silbi pero gaya nga ng sabi mo, di ba? Hindi kayang gamutin ng mga gamot namin yung Yanggaw. Paano kung ganun lahat ng magiging kaso dito? Paano kami makakatulong sa mga tao? Sa ganun, kapag nawala yung Yanggaw sa katawan niya, tatalab na yung gamot para sa lagnat niya.
Pero, sandali. Sinasabi mo ba ngayon na wala na siyang lagnat? Nagkamali ako ng sabi kanina. May lagnat siya pero hindi kayang gamutin ng gamot niya yung kalagayan niya hanggat nandyan yung yanggaw sa katawan niya. Ang lagnat na yun bahagi ng proseso para maging ganap siyang aswang. Pero dahil wala na yung yanggaw, mananatili pa rin yung lagnat niya. At saka tatalab na ngayon yung gamot niyo. Wala nang humaharang sa gamot para gamutin yung sakit niya. Doon ko naintindihan kung ano talaga ang magiging silbi namin. Sila ang tutulong sa pagtanggal ng yanggaw at kami naman ang gagamot sa pasyente kapag natapos na yon. Inalagaan lang namin ang bata noon. Naisip na rin naming ibalik siya sa mga magulang niya kung saan man siya nakatira. Kaya naman hinintay naming tumila ang ulan at saka hinanap ng mga sundalo kung saan nga nakatira ang bata. At pagsapit ng hapon, may kasama na silang isang ginang at kinuha nito ang bata. Naku, kawawa naman. Kagabi pa sila siguro naghahanap. Tapos ganun pa yung nangyari kagabi. Binagyo pa tayo, no? Ang importante, magiging ayos na yung bata. Hindi naman tayo nabigo sa pag-aalaga sa kanya, di ba? Kahit iba yung nagpagaling sa kanya, Dok. Ano ka ba? Hayaan na natin yun. Kalusugan pa rin yung mahalaga sa atin. Kahit sino man yung gumawa nun, basta nakikita nating maayos na siya, okay na yun. Kahit kailan talaga, Dok, napakabait mo. Pero grabe akalain mo, hanggang dito naagawan ka pa rin na obligasyon? Alam mo, hayaan na natin yun. May dahilan naman kung bakit nangyari yun eh. Hindi naman siguro ako maaagawan ng obligasyon kung kaya kong gawin yung ginawa niya, di ba? At saka, tama naman siya. Hindi natin napag-aralan kung paano gamatin yung yanggaw. Kasi unang-una, wala naman talaga yun sa paniniwala natin eh. Kaya nga kahit ako nahihirapan isipin kung paano gumagalaw yung bagay na yun sa katawan ng tao at kung paano nakakaapekto to. At higit sa lahat, paano ba nagbabago yung anyo ng isang tao at nagiging aswang? Di ba, Dok? Napakahirap na maisipin, no? Sumasakit talaga yung ulo ko. Alam mo, sumasakit yung ulo natin kasi nahihirapan tayong maniwala doon. Kung paano naging posible ang lahat ng yun. Pero maniwala man tayo o hindi, kailangan natin makinig sa mga taong mas may alam tungkol dito. So, okay lang na ibaba mo yung pride mo, Dok? Mataas talagang pride ko, Tina. Pero kung sasadyaing ibaba, kaya ko naman yun eh. Huwag mo lang talaga akong pupunahin kasi baka biglang tumaas ulit yung pride ko. Sige ka. Tapos hindi ko na kayang ibaba. Hanggat binababa ko yan, i-appreciate mo na lang, no? Huwag mo nang punahin. Kasi kapag tumaas na naman yan, baka mas maging mataas pa yan sa lahat ng mataas ang pride. Sige ka. Bandang hapon nga ay bumalik kami sa kampo at nakita naming halos sira-sira na ang mga kubo. Maraming natumbang puno, pati bubong ng tinutuluyan namin ay bumagsak. Mabuti na nga lang at umalis kami roon. Pinagtulungan naming lahat ang pag-aayos, habang ang mga sundalo naman, sila ang nag-alis ng mabibigat na punong bumagsak. Grabe to Kaya rin pala natin maging panday. Wala naman tayong magagawa kapag ganito na yung sitwasyon eh. Aba, mukhang wala ka ng reklamo, Dok Parang nasasanay ka na. Kapag kumukuha ka ng kahoy, wala nang kaarte-arte. Samantalang ako, nagtatapik-tapik pa ako. Parang bigla tuloy ako nahiya. Doktor ka kasi, hindi ka maarte. Tapos ako naman nurse, nag-iinarte pa ako dito. Baliw, wala naman yan sa posisyon, no? Bakit doktor lang ba yung may karapatang mag-inarte? At saka, ano ka ba? Hindi naman ako pinanganak na mayaman para mag-inarte ako rito, no? Merienda muna kayo. May mga tao naghatid ng pagkain dito sa atin. Mga nagpapasalamat dahil sa nakarang engkwentro. Naligtas natin sila Ay, bakit? Pati ba sila inatake ng mga kalaban? Hindi. Inatake sila ng mga aswang. Aswang? Ibig sabihin, bukod sa yanggaw, may mga totoong aswang talaga? Ay, kung tutusin, oo nga pala. Magkakaroon ng yanggaw ba yung isang tao kung wala aswang dito, di ba? Grabe. Ano ba talaga itsura nila? Totoo bang nagpapalit sila na anyo? Mula sa normal na tao tapos nagiging pangit sila? Ganun na nga. Sila yung mga aswang na lumilipad. Kaya din nilang tumakbo ng napakabilis. Kaya mapalupa man o mapahimpapawid. Kayang-kaya kanilang saktan.
Iniisip ko pa rin talaga noon ang nangyari sa bata. Sa mga sinasabi nila tungkol sa mga aswang. Hindi pa naman ako nakakakita ng ganon. Pero natatakot na talaga ako. Hindi ko alam kung magtatagal ako sa lugar na yon nang hindi tuluyang matatakot. Natatakot kasi akong baka pag-uwi ko, may trauma na ang isip ko. Pero habang kumakain kami ay bigla akong namataan na naman ng tatay ko. Nakatingin siya sa akin. Pero nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, agad siyang nagtago sa puno ng bayabas. May matataas din kasing halaman sa paligid na pwede niyang gawing taguan para hindi ko nga siya makita. At dahil doon agad akong tumayo. Gusto ko kasi siyang sundan pero hinarangan ako ng kapitan ng mga sundalo. Dok, may nakita ka ba? Kung ano man yun, huwag mo nang puntahan. Delikado. Bakit ba? Yung mga aswang ba na yun kayang manggaya ng kamag-anak? Kamag-anak, may nakita kang kadugo mo? Oo, nakita ko yung tatay ko dyan. Nang ituro ko nga ang lugar kung saan ko nakita ang tatay ko ay agad ding tumingin si Isagani, yung kapitan nga ng mga sundalo. Bigla kaming may narinig na parang may umalis, kaya agad siyang humakbang papunta doon at sinundan ko. May nakita kaming likod ng isang lalaking papalayo. Mas lalo akong kinabahan dahil kapareho yon ng suot ng tatay ko nang makita ko siya. Hinabol siya ni Isagani at tumakbo rin ako. Lalong lumakas ang kutob ko na baka tatay ko ngayon, pero bigla naman siyang nawala. Oh, bakit ka huminto? Mamaya makawala yun eh. Diyan ka lang sa likod ko. Baka nagtatago lang siya dito at maisan ako. Dapat hindi ka na sumunod eh. Eh, natural tatay ko yun. Susunod talaga ako, no? Eh kaya nga sa ginagawa mong yan, mapapahamak ka. Minsan itabi mo muna yung emosyon mo. Sa lugar na to, huwag ka magpadalos-dalos dahil mapapahamak ka. Ano yun? Sa likod lang kita palagi ah. Humawak ka sa akin. Kinabahan na nga ako noon kaya humawak na lang talaga ako sa damit niya sa likod. Kung saan siya pumunta, doon din ako sumusunod. Panay ang kaluskos na naririnig namin sa paligid. At sa bawat lugar kung saan may naririnig siyang ingay, doon niya itinutok ang baril niya. Hanggang sa biglang mabilis na tumakbo ang nasa likod ng mga halaman. Yung pala hayop lang. Ibig sabihin nakalayo na talaga yung sinusundan namin. Ay nako, bayawak lang pala. Halika na, balik na tayo sa kampo. Anong bayawak lang pala? Kahit bayawak yan, nakakatakot pa rin yan, no? Makuwento ko pala. Eh, bakit ka ba sumunod? Saglit. Oh, bakit? Huwag kang gagalaw. Eh, bakit nga? Ayan, may ahas. Bahala ka na yan. Oy! Oy, ba't mo ako iniwan dito? Oy, Isagani, ano ba? Kunin mo ako dito! Oy, bumalik ka dito! Kung kailan namang nagwawala na ako sa takot ay saka siya bumalik na natatawa. At yung ahas, napakalaki talaga. Gumagapang na nga ito pababa papunta sa akin at parang kasing laki ng braso ko yon. Kaya talagang hindi biro ang nasa harapan ko. Nang malapit na ito sa akin at sigaw na ako ng sigaw, sa kanya binaril yung ahas. Nahulog ito sa akin kaya naman napatalon ako sa sobrang takot. At dahil doon, hindi ko na napigilan ng sarili kong magalit sa kanya. Alam mo, ikaw buwisit ka talaga eh. Humanda ka talaga sa akin. Ihahampas ko talaga itong patpat na to sa'yo. Eh, ang sungit mo kasi eh. Kaya dapat lang sa'yo inaasar. Sus, hindi mo ako matatamaan ng patpat na yan, no? Buwisit ka talaga. Sobrang gigil ako sa kanya nun kaya naman hinabol ko siya gamit ang patpat na napulot ko. Tumakbo rin naman siya pabalik sa kampo. At pagdating namin doon, pinagdidinginan kami ng mga kasamahan namin. Pero wala akong pakialam. Wala akong ibang iniisip kundi mapalo siya ng patpat na hawak ko. Hoy, Isagani, buwisit ka talaga! Paano ko natuklawan ko nun, ha? Paano ko kumagat yung sa leg ko? Tulo ko talaga mamamatay pa ako dahil sa'yo eh. At pag nangyari yun, kasalanan mo yun, no? Ano kasalanan ko? Ikaw nga yung nang iwan sa akin doon. Tumakbo ka kaya nang hindi mo man lang ako hinata. Tapos kasalanan ko pa? Kasalanan mo yun kasi hahayaan mo akong mamatay doon kahit kaya mo naman talaga ako iligtas. Oh, niligtas naman talaga kita. Eh, ang ibig ko sabihin eh, magiging kasalanan mo yun kung hindi mo ako tinawag. Tapos hindi ka nang makaawa sa akin na iligtas ka. Anong nagmakaawa? Hoy, wala akong naaalalang nagmakaawa ako sa'yo, no?
Aba. Himalado ka. Nagmakaawa ka? Hoy, imposible ako magmakaawa dyan, no? Kuwagwa ka ng kwento, sinungaling ka talaga. Grabe Red flag kaya kapag mataas yung pride ng babae. Tapos proud ka pa? Oo, proud talaga ako, no? Kaya paglalaban ko yung pagsisinungaling mo. Di ako nagmakaawa sa'yo, kapal ng mukha mo. Parang sinabi mo na sa lahat na lumuhod ako sa'yo, We, minsan hindi ka talaga nagmakaawa? O kahit nakiusap man lang? Nakikiusap ako pero hindi ako nagmamakaawa. Magkaiba yun. At saka yung kanina, hindi na kita dapat didiktahan ko ano pang dapat mong gawin eh. Di ba sundalo ka? Tapos doktor ako? At sa lugar na to, obligasyon ng sundalo na protektahan yung mga doktor. Kaya hindi ko na dapat sabihin sa'yo na iligtas mo ako dun. Dapat niligtas mo na talaga ako. Pero wala, duwag ka eh. Wisit ka talaga. Tapos takot ka pa sa ahas. Oh, Kap, takot ka sa ahas? Ako? Takot sa ahas? Hindi, no? Dami-dami ng pinagdaanan ko. Sa ahas pa talaga ako matatakot? Puh, di raw siya takot. Eh, munti ka na nga tumili dun eh. Anong tumili? Para malaman mo, nagkukunwari lang talaga ako kanina para asarin ka. Umubra naman talaga. Ano umubra? Palusot ka pa? O sige, kapag may nakita akong ahas, ituturo ko sa'yo Yung ahas na malapit talaga sa'yo. Alam mo Dahil binuking ko nga natakot siya sa ahas, ay tinukso na rin siya ng mga kasama niya. Nung una tahimik lang siya at patuloy na nagde-deny. Pero nang lumaon ay halatang napipiko na siya. Kaya naman ginamit na niya ang kapangyarihan niya bilang kapitan. Oh, ano? Mga loko kayo eh. Lahat ng tumawa, mag-push up ngayon. 100 beses Ngayon din. Oh, sir, push up talaga 100? Oo. Tinatanong pa ba yan? Kilos na. Isa Ang hindi kikilos ka agad, dadagdagan ko ng 50 yon. 2. Dahil nga sa utos niya ay taranta namang nagsidapaan ng mga sundalo niya at nagsimula ng mag-push up. At habang ginagawa nila yon, lumapit naman ako kay Isagani at hinarap siya. Ano? Madaya ka. Power tripper ka pala? Pikuni ka pala? Hoy, kapitan ako dito, no? Hindi ako pwedeng pagtawanan ng ganun-ganun lang. At saka ikaw, alam kong hindi kita mautusan ng push-up. Kaya umanda ka na lang sa ganti ko. Talaga? Sa tingin mo natatakot ako? Ano? Sige, ano gagawin mo sa akin? Abangan ko yan. Papatulan talaga kita, no? Mas malala pa nga yung ginawa mo sa akin kanina eh. Inasar lang kita dito pero, apektado ka? Sundalo, takot sa ahas. Bading ka yata eh. Matapos ko namang sabihin yun ay umirap na lang ako at tinalikuran ko na si Isagani. Tawang-tawa naman yung mga kapwa ko, doktor at nurse. Akala ko nga kay Isagani sila natatawa. Pero ang totoo, kinikilig daw sila dahil bagay daw kami. Kaya pati sila inirapan ko na din. At matapos ngang dumating ang mahigit 100 sundalo, agad naming inayos ang mga kubo. Pagsapit ng gabi, tumila na ang ulan at akala namin makakapagpahinga na kami ng maayos. Pero biglang may mga putok ng barel at may mga sundalo pang ang tinamaan. Ano ba nangyari? Bakit nagkakagulo sila? Everyone, listen up! Protektahan ang medical team. Kayong dalawa, secure the front. Kapag may lumapit, shoot it down. Tapos kayong tatlo, paligiran niyo yung kubo. Protektahan niyo yun. Sir, ang dami po nila. Lumalapit sila lahat. Kakaya ba lahat ito? Yung medical team, kailangan natin siguruhin ligtas sila, Omar. Alam mo na yung gagawin. Oo po, kukopy, sir. Naku, Diyos ko, Dok. Kalbaryo na yata ito. Ano gagawin natin dito? Basta dumapalang kayo. Mas ligtas tayo ng ganito sa ligaw na bala. Grabe. Gusto lang naman natin magkaroon ng magandang record eh. Pero kailangan pa talaga natin dumaan sa ganito. Ay, kabayo! Pinasok na tayo, Dok! Pinasok tayo! Kailangan na natin makalis dito. Halika kayo! Pero gapang lang Dok, halika. Gagapang lang tayo, Dok. Oo, sige. Teka, kukunin ko lang yung first aid kit ko. Ano? Kukunin mo pa yan? Oo, importante ito. Ano ka ba? Sige na, mauna ka na. Kahit nga sobrang kabado ako noon ay pinili kong maging kalmado at pairalin ang isip ko sa kritikal na sitwasyon. Kinuha ko pa rin ang first aid kit dahil kung sakaling kailangan naming tumakas sa lugar na yon.
at merong masugatan. Magagamit namin yon. Inilabas kami ni Omar sa kubo habang nakaalalay ang ibang mga sundalo. At habang umaalingaw-ngaw sa paligid ang mga patok ng barel, tuloy lang kami sa pagtakas. May mga humahabol din sa amin pero binabanatan sila ng mga sundalo. Hanggang sa nakarating nga kami sa buhanginan. Oh! Bilis! Takbo! Kailangan muna natin makalayo dito! Teka, saan ba tayo pupunta? Basta sumunod lang kayo sa amin! Lalaban ba talaga sila? Hindi ba pwedeng umatras na lang muna tayo? Masyadong marami yung kalaban eh. Baka mamaya matalo sila doon. Alam ni kapatid yung gagawin. Ang importante kayo! Grabe, hindi pa nagsisimula yung trabaho natin. Meron ng ganito. Teka, sandali. Ano yan? Napahinto na lang kami nang may makita kaming nilalang na nakatayo sa daraanan namin. Lalo pang nadagdagan ng takot ko noon. At nang humakbang ito pa abante, humakbang naman kami pa atras. Napakapit ako kay Tina at napakapit din siya sa akin. Para bang ako ang tagapagligtas niya at siya naman ang tagapagligtas ko. Pero pareho kaming takot, lalo na nang biglang tumakbo ang nilalang papunta sa amin at pinaulanan ito ng bala ng mga sundalo. Oh! Walang yaw! Hindi siya tinatablan ng bala! Diyos ko, anong gagawin natin dito? Oh! Atras na! Kapit lang sa isa't isa! Atras! Diyos ko, bakit ganyan? Ba't hindi siya tinatamaan ng bala? Mahirap talaga siya tablan ng bala. Kailangan natin ng sandata may pangontra. Bumunot ng kutsilyo si Omar at hinintay niyang makalapit ang nilalang. Nakakatakot ito lalo na kapag tinatamaan ng ilaw na itinututok namin sa kanya. Nilabanan siya ng mga sundalo gamit ang kanilang mga armas at kutsilyo. Pero napakalakas talaga ng nilalang. Kahit gaano kayo karami, hindi niyo ako tatamaan! Mga inutil! Mga mahihina! Walang yan. Nagsasalita yung aswang. Omar! Takbo na! Merong umaatake aswang! Opo, sir! Dito rin, sir! Walang yan! Iba rin yan, ha! Mga kasama! May bago tayong kalaban! Kung may aswang na umaatake doon at may nakaabang dito, ano nang gagawin natin? Harap at likod may aswang! Sa dagat! Kailangan natin makapunta sa dagat! Bakit? Pangontra ba yung dagat? Matibay na pangontra yun sa aswang. Pero mag-ingat lang kayo. Hindi lang isa aswang yung umaatake ngayon. Sila ang inuuna ng aswang doon. Kapag naubos sila doon, pupunta sila dito. Ano? Ano gagawin natin? Sandali! Di ba sabi mo mabisang pangontra ang dagat sa mga aswang? Kailangan natin yan! Dok, ano ginagawa mo? Kukuha ka ng tubig dagat? Dok, kailangan nyo makapunta ng medyo mababaw na bahagi ng dagat. Kapag tumalong kayo dyan, malalim yan. Baka tangayin kayo ng alon papunta sa gitna. Basta protektahan nyo lang kami. Pupunta kami doon. Opo, sige Dok. Bilisan nyo dahil mabilis tumakbo yung aswang na to eh. Baka bigla kayo puntaan. Oo, basta pupunta na kami doon. Tinatara na! Doon ko nga rin nagamit ang pagiging leader ko sa team. Dumaan kami sa seawall at ramdam na ramdam namin ang malalakas na hampas ng alon. Nanginginig ako sa lamig at takot, pero kailangan kong patatagin ang sarili ko. At dahil nga doon kami dumaan, hindi kami basta-basta malalapitan ng aswang. Pero sa kasamaang palad ay umalingaw-ngaw na naman ang putukan at malaki ang posibilidad na tamaan kami ng ligaw na bala. Diyos ko! Dok, yuko! Basta bilisan nyo lang! Habang lumalayo tayo, mas malaki yung chance na makaligtas tayo sa mga taong yan! Pero yung aswang, Dok, Diyos ko naman, bakit doble-doble naman ito kumakalaban sa atin? Hindi ba sila naawa? Eh paano ba nagsimula yung away ng mga sundalo tsaka ng mga yan? Kung ano man yung dahilan nila, kailangan natin makaligtas dito! Dok, yung aswang umaatake! Ha? Lalapit siya dito! Eh, akala ko mapangontra yung dagat! Hindi! Kailangan natin tumalon, Tina! Ano? Tatalo tayo? Seryoso ka, Dok? Naku, malalim yan, Dok eh. Pero kailangan nating lumangoy! Kailangan nating tumalon dito! Bilisan nyo na! Nandiyan na siya! At saan kayo pupunta? Nandiyan na siya! Talo na, Dok! Talagang tumalon nga kami noon. Sobrang lakas ng alon pero kailangan talaga namin gawin. Nagsitalon din ang iba naming kasama at nahirapan sila sa alon. Kaya kahit ganon, patuloy kaming lumangoy para makalayo at makaakyat nga dun sa pader.
Ba't kayo tumalon? Malakas yung alon, Dok! Wala na kami pagpipilian! Kayo, alalayan niyo sila! Bumaba kayo! At kayo, gamitin yung pangontra! Captain, nananakit na siya! Yung mga kasama natin, nasakto na! Huwag baril yung gamitin niyo! Kutsilyo! At basahin niyo yan ng tubig dagat! Habang lumalangoy nga kami para muling makakyat sa pader, patuloy naman nilang nilalabanan ng aswang. Ang masaklap pa nga doon, may mga dumating pang ibang nilalang at mga babae ang mga ito. Pero nasaan yung tao sila? Nauna nang umakyat sa pader ang kasama naming doktor na lalaki. May ilan naman sa aming kasama na nahirapang lumapit, kaya kinailangan naming balikan para mahila sila. Mabuti na nga lang at may mga sundalong tumalon din at umalalay sa amin. Sila rin ang tumulong para makaakyat kami agad sa pader. At nang makalayo na kami ng konti, napansin namin ang mga babaeng yon. Hindi ko nga maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanila. Teka, bakit may mga babae dito? Dok, mag-ingat kayo sa kanila! Mga layang gawin mo ngayon! Ano? Layanggaw? Dok, papalapit na sila sa atin, Dok! Mga bago yung gawin! Ilublob niyo sila sa dagat! Diyos ko! Huwag kang lumapit sa akin! Lumayo ka! Tina! Diyos ko! Kinakagat ako, Dok! Ay, ikaw, aswang, wag siya! Tulungan niyo ako dito! Kailangan natin silang itulak sa dagat! Sumunod nga sa akin ang mga kapwa ko, doktor at mga nurse. Nang lumapit sa akin ng isang yanggaw, agad ko rin itong hinawakan. Nanlaban kami dahil gusto niya akong kagatin. Sobrang lakas niya kumpara sa akin pero dahil hindi ako takot sa dagat, hinila ko siya hanggang sa mahulog siya dito. Nagsisigaw siya sa sobrang sakit kaya agad ko siyang inilublob. Hinayaan ko siyang makaangat at doon na siya nagsuka ng nagsuka. Dok! Huwag mo siya hayaan magsuka sa dagat! Baka kayo mapahamak dito! Pero nagsusuka na siya dito! Ano gagawin ko? Nako, delikado yan! Protektahan niyo sila kahit anong mangyari! Biglang tumalon si Isagani sa tubig. Lumapit siya sa akin at kinuha ang babaeng nagsusuka. Inutusan niya akong muling lumangoy papunta sa pader. Agad naman akong inabot ng sundalo doon, pati ang babae habang nagsusuka. At nang maiahon na nga siya, nagpatuloy siya sa pagsusuka sa buhangin. Marami pang babaeng gano'n ang lumitaw at isa-isa niyang nilublob sa tubig ang mga babae bago inahon para magsuka sa buhangin. Biglang may humawak sa balikat ko at dahil nga sa sobrang gulo ng sitwasyon, hindi ko agad namalayan yon. Bumabaon ng mga kuko niya sa laman ko habang pilit niya akong hinihila at napasigaw naman ako sa sakit. Aray! Bitawan mo ako! Dok! Umalis ka dyan, Dok! Alis! Hindi! Kailangan ko siyang makuha! Halika dito! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Kahit punong-puno ka pa ng tubig dagat, kukunin pa rin kita! Dahil malaking pakinabang mo sa akin! Pero bakit ako? Bitawan mo ako! Hoy, aswang! Bitawan mo siya! Hinarap nga ni na Omar at Isagani ang aswang. Nabitawan ako at napahawak agad sa balikat ko dahil sa matinding sakit. Inalalayan ako ng mga kasamahan kong doktor at hinila palayo sa lugar na yon. Pero hinabol pa rin ako ng aswang. Tinalikuran niya sina Isagani at Omar at muling humabol sa amin. Hanggang sa naabutan niya ako at nadapa ako sa buhangin. Halika dito! Walang pipigil sa akin sa pagkuha sa'yo! Bitawan mo ako! Hindi mo ako makukuha! Dok! Dok! Kumuha ka ng paraan para makawala ka dyan! Susunod ako, Dok! Isagani, abutin mo ako! Bisit ka nga, sumakapakawalan mo ako! Sabi ko sa'yo, bitawan mo siya! Ah! Dahil binaril niya nga ang aswang ay nadapa ito at namilipit sa sakit. Mabilis ako nilapitan ni Isagani habang nakadapa ako sa buhangin. Halos buhati na niya nga ako habang tinutulungan akong bumangon. Hindi agad tinabla ng bala ang aswang, pero naririnig ko ang tunog na parang nasusunog ang laman nito. Ayop ka! Yung bala ang init ng bala sa laman ko! Mainit talaga yan dahil nilublob ko yan sa dagat! Isagani, masakit yung mga kuko niya. Umalma ka lang.
Diyan ka lang sa likod ko. Papatayin kita! Mamamatay ka na! Isagani! Isagani, sumusugod siya! Sa tingin mo, urungan kita! Hindi kita urungan! Mabilis na kumilos ang aswang pero mabilis din si Isagani. Nakakahanga ang mga kilos niya at kitang-kita sa bawat galaw kung gaano siya kahusay. Naging mabagal ng konti ang aswang dahil sa sugat nito. Pero nagagawa pa rin itong iwasan ng mga atake ni Isagani. Umabot pa nga sa puntong bumukas ang mga pakpak nito at lumipad para hindi siya matamaan. Ano? Kaya mo ba? Hayop ka talaga! Magkikita pa rin tayo at wala nang silbi ang armas niya! Hoy! Bumalik ka dito! Hayop ka! Hihintay ko yung pagbabalik mo. Kapag umatake ka ulit, siguraduhin mong wala kami sa tubig dagat! Nako, salamat tumalis na siya. Pero yung mga babae, Captain. Hanggat nailublob natin sa tubig yung mga nayanggaw, matatauhan rin yung mga yan. Pero saan ba nanggagaling yung yanggaw na yan? Paano ba yan napupunta sa isang tao? Dinayan niya na aswang sa pagkain. O kaya pwede ring sapilit ang binigay sa tao. At yung mga babaeng yan, malinaw na hindi taga rito. Saan sila galing? Recruit? Makakidnap yung mga yan. At sa pagkakataong to, tama yung kutob ko. May connection yung mga rebelde sa mga aswang. Pero sir, inatake din sila kanina eh. Oo nga pala. Mukhang may kumakalaban ding aswang sa kanila. At meron din silang kakampi. Hindi ba dahil aswang sila, umaatake sila ng kahit sinong tao? At walang kakampi, walang kalaban? Hindi ba ganon? Ang mga matagal ng aswang, may utak din yung mga yan. Kaya nila mag-isip kagaya natin. Kaya sigurado ako meron silang kakampi. At pwede rin magkalaban ng dalawang aswang. Kung meron silang utak ng gaya sa atin, hindi rin malabo na meron silang puso ng gaya ng sa atin. Pero paano nila nakakayang manakit ng mga tao? Magagamit mo pa ba yung utak at puso mo kung gutom ka? Ibase mo na lang sa sarili mo. Gutom na gutom ka tapos ang ulam mo isda. Tapos yung isdang yun, di ba may buhay din naman yun? Pero hindi naman kapwa-tao yung isda eh. Ay, ganito na nga lang. Makakapag-isip ka pa ba ng matino kung gutom ka? Hindi, di ba? Ayan na lang yung halimbawa. Siguro sapat na yan para maintindihan mo. O sige na, iintindihan ko na lang para hindi ka na mahirapan. Tara na. Kailangan natin siguro munang umalis dito. Hindi ligtas yung kampo eh. O sige, umanap muna tayo ng magandang lugar. Saka tayo gagawa ng plano. Pabalikan namin yung kampo para kumuha ng gamit. Siguro sir, maulan na lang muna kayo. Maraming salamat. Mag-ingat kayo doon tapos sumunod kayo sa amin. Ang mga hindi sugatan ang bumalik sa kampo, habang ang mga may sugat ay inalalayan para makasunod sa amin. May sugat ako sa balikat at meron din si Tina. Habang naglalakad kami, nakahanap kami ng isang lugar na tila isang komunidad. Mukhang kilala naman ng mga sundalo ang mga tao doon. Aling Hilay, magandang gabi po sa inyo. Sus Mariosep, Captain Isagani, inatake ba kayo doon? Kaya ganyan ang sitwasyon ninyo. Ang lakas pa ng ulan o pati ng hangin. Isa dali, yung mga sugat ninyo. Parang hindi naman lahat yung sugat ng bala. May umatake sa aming aswang. Bukod sa mga rebelde na yun, aswang pa rin talaga yung nanakit sa amin. Mabuti na lang nasa tabing dagat kami. Kahit papaano po, meron kami nagamit na pangontra. Ay nako, mukhang inatake kayo kasi marami kayong babaeng kasama. At yung mga aswang na yon, mga babae ang target nila para gawing yanggaw. Pero halina kayo rito. Wala nang tigil ang ulan at hangin. Pumabagyo kasi. Maraming salamat po At saka, mabuti po hindi nasira yung mga bahay dito. Paano naman masisira kung nasa ibaba kami? Hindi kasi kami naaabot ng malakas na hangin dito. Kung ganun, mabuti po. Pero, Aling Hilay, pansamantala lang po kami dito Kailangan po namin iwan dito yung mga kasama namin doktor tsaka nurse Mapapahamak po sila kapag nasama namin sila doon.
Ay, wala namang problema yon. Ligtas naman sila dito. Basta kayo mag-iingat kayo sa mga nakakaengkwentro ninyo, ha? Malulupit ang mga rebelde dito. Sadyang itong lugar na itong hindi nila kayang kalabanin kasi natatakot sila. Nang dumating nga ang iba naming kasama ay dala na nila ang mga gamit namin. Habang ginagamot namin ang mga sugatang sundalo, inuna rin ni Isagani ang sugat ko sa balikat. Hindi niya ginamit ang dala kong gamot, kundi ang ibinigay ng matanda. Hindi na ako umangal dahil nagtitiwala akong alam niya ang ginagawa niya. Kinabukasan, halos hindi ko maigalaw ang katawan ko sa tindi ng sugat. Pero kailangan kong magpatuloy dahil mas malala ang kalagayan ng ibang sugatan. Dok, baka gusto mo namang magpahinga oh. Halatang hindi mo na kinakaya yung sugat mo eh. Sa balikat kasi yan. Kaya bawat galaw ng braso mo, sumasakit yan sigurado ako. Hayaan mo na, Tina. Kaya ko naman eh. Diba sabi ko nga sa'yo, hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako? Ah, oo nga po, Dok. Pero magpahinga ka naman kahit saglit lang mo. Sinunod ko na lang noon si Tina at nagpahinga ako sandali. Bumalik din ako sa trabaho nang maging ayos na ang pakiramdam ko. Bandang 6:00 ng hapon ay bigla kong nakita na naman si tatay. Pero sa pagkakataong yon, mabilis siyang naglakad palayo. Kaya ang ginawa ko, tumakbo ko. Nang tumakbo ko ay tumakbo rin siya. At paulit-ulit ko siyang tinawag. Tay! Tay! Sandali lang, Tay! Dok? Hoy! Dok! Saan ka pupunta, Dok? Tay, sandali lang, Tay! Dok! Dok! Tay! Tay, ba't ka ba lumalayo sa akin? Alam kong ikaw yan eh! Tandang-tanda ko pa yung mukha mo kahit bata pa lang ako nang iwan mo kami! Ano ba nangyari, Tay? Dok! Teka lang, Dok! Naniniwala ka talaga na ako yung tatay mo? Huli ka! Tay, anong ginagawa mo? Sumama ka sa akin! Tay, bitawan mo ako! Hoy! Itaw mo siya, hoy! Kung hindi ikaw ang tatay ko, pagsasaktan na lang kita! Walang iya ka talaga! Hinagis nga ako ng taong yon at bumagsak ako. Agad naman akong sinalo ni Isagani. Pero napakasakit din ang sugat niya dahil sa bigat at biglang galaw. Napasigaw din ako dahil naalog ang sugat ko sa balikat. Tumakbo palayo ang taong yon, dala ang kutsilyong naiwan sa katawan niya. Ibinigay yon sa akin ni Isagani bilang pangdepensa kung sakaling kailanganin ko. Dok, ayos ka lang ba? Tama ako. Si tatay yung nakita ko. Mukha ni tatay yun pero sabi niya hindi daw siya yung tatay ko. Hinagis ka niya kaagad para hindi mo makita yung pagbago ng mukha niya. Hindi siya yung tatay mo, Dok. Ginagaya niya lang niya yung tatay mo. Pero paano niya nalaman yung itsura ng tatay ko? Yan yung hindi ko alam, Dok. Hindi pa naman nila nagagaya isang tao hanggat hindi nila yung nakikita eh. Ibig sabihin, kaya nila nagaya si tatay dahil nakita nila siya. Ibig sabihin, nandito rin talaga si tatay. Saka na natin pag-usapan yan. Kailangan muna natin bumalik doon. Halika na. Talagang hindi ako mapakali nun. Ibig sabihin, maaaring nandun talaga si tatay. Pero hindi ko alam kung nasaan. Pagsapit ng gabi, dahil nga sugatan kami ay mas naging alerto ang mga sundalo sa pagbabantay sa paligid. Tila walang katapusang gulo ang unang araw namin doon. Pati sa pangalawang gabi at pangatlong gabi. Magulo pa rin ang mga nangyayari dahil muling umatake ang mga aswang. Kasama na rin ang mga rebelde. Sinasabi ko na nga ba? Meron talaga silang alaga aswang, sir. Maganda kayo. Harap tayo sa matinding labanan ngayon. May aswang kayong kalaban. Kailangan nyo ng tulong namin. Ingat lang po kayo sa mga rebelde, Aling Hilay ha. Sila rin kasi maaaring maging kahinaan nyo eh. Huwag na kayong mag-alala. May inihanda na kami para sa kanila. At sa oras na makatapak sila sa boundary ng teritoryo namin, malaki na ang laban ninyo. Hindi ko naintindihan ang sinabi ng matanda noon. Kaya naman lalo akong na-curious kung sino talaga sila.
Napansin ko ang paghahanda nila at may mga lalaking humawak ng pinatulis na kawayan na halos kasing laki na ng braso ng bata at matalim kapag nabiyak. Umupo naman ng paikot ang mga babae at nagdasal. Ang mga lalaki hinarap ang aswang, habang ang mga sundalo naman nakipaglaban sa mga rebelde. Sa iisang lugar, sabay-sabay nilang hinarap ang dalawang magkaibang panganib. Bakit ba nila tayo hinahabol? Ano ba talagang gusto nilang makuha? Hindi ba dapat kayo yung sumusugod sa kanila dahil mga tinutugis niyo yung mga yan? Dahil kapag napunta kayo sa grupo nila, habang buhay nila kaya alilain para mag-alaga sa kanila. Yan yung dahilan kung bakit panay ang pagsugot nila dito. Pero kahit anong mangyari dito lang kayo, huwag kayong aalis ha. Lalo na kapag nakita mo ulit yung tatay mo. Oo, hindi kami aalis. Mag-iingat kayo, Isagani. Tumango lang siya noon. Kami namang mga doktor at nurse na natili lang sa loob ng kubo at nagkubli habang nagpapatuloy ang labanan. Habang tumatagal ang putukan ay pinapakinggan lang namin ang kaguluhan sa labas. Hanggang sa biglang lumagabog ang bubungan ng kubo. Sabay-sabay kaming napatingala nang makita naming binabaklas ito ng isang nilalang. Hanggang sa tuluyan na nga itong mabutas. Dok, ano na gagawin natin? Papasok na siya sa loob. Tulong! Diyos ko! Dok, saan tayo pupunta, Dok? Kailangan na nating lumabas at lumipat sa ibang kubo. Bilisan nyo na, tara na! Oh, tumayo na kayo! Bilisan nyo! Bilis! Agad niyang tumayo ang mga kasama ko at nagsimula kaming lumabas. Pero habang isa-isa pa lang silang nakakalabas, biglang humarang sa akin ang isang aswang at tumalon sa harapan ko. Hindi ka na makakatakas ngayon! Wala ka nang kawala! Subukan mo lang lumapit! May pangontra yung kutsilyo to! Mas malakas at mas delikado to para sa'yo! Kaya mag-isip-isip kang aswang ka bago ka lumapit! Hindi ako natatakot dyan! Kaya halika na! Huwag mo kunin yung doktor namin! Mga kasama, tulong! Hindi niya pwede kunin yung leader natin! Tulong! Umalis ka dyan! Tina! Hayop kang aswang ka! Bitawan mo ako! Halika dito! Huwag ka nang pumalag! Hoy! Bitawan mo siya! Hoy! Mga hayop kayo! Lumaban kayo! Tulungan niyo siya! Pinagbabaril ni Isagani ang dalawang aswang na naglalaban. Napaluhod ako sa lupa at namilipit sa sakit at takot habang mabilis ako nilapitan ng mga kasama kong nurse at doktor. Naku, sir! Huwag po isa! Niligtas niya si Doc! Ha? Ano? Doc, halika dito! Salamat. Pinutas yung bubungan ng tinutuloyan naming kubo. Wala na kaming pagpipilian kundi lumabas. Ayos lang, ang importante, ligtas kayo! Kayo! Makinig kayo! Protektahan yung mga doktor tsaka nurse! Ikaw lalaki! Ano? Isa kang bayani! Pero ano kayang magiging reaksyon ng doktor na pinoprotektahan mo kapag nalaman niyang ang isang aswang na nabaril mo ay ang kanyang ama? Manahimik ka! Ano? Ano sabi ng aswang? Ano nga ba? Kung mamamatay lang din naman ako sa mga kamay mo, ibubunyag ko na lang ang sikreto mo! Ano kayang mararamdaman ng anak mo kapag nalaman niyang isa ka ng aswang? At yan ang dahilan kung bakit mo sila iniwan noon! Parang nanigas ang buong katawan ko sa narinig ko. Lalong naging marahas ang aswang sa sobrang galit. Pero mas lumala ang sitwasyon ng tamaan ng bala si Isagani. Sa harapan ko mismo, napaluhod siya kaya agad ko siyang niyakap para hindi tuluyang matumba. Pero kahit sugatan, gumanti siya sa bumaril sa kanya. 3 bala ang pinakawalan niya sa katawan nito. Parang 3 beses din ang gante sa ginawa sa kanya. Oh! Ito ba si Kapitol? Hold your ground! Hold your ground! Isagani! Isagani, huwag kang pumikit! Tina, kailangan ko ng alalay dito. Dali natin siya sa isang kubo. Bilisan mo! Opo, Dok! Halika, Kap! Huwag kang pipikit, Kap! Kaya natin to, Kap! Relax. Hindi naman malala yung tama ko eh. Huwag ka nang magsalita. Kailangan natin makapasok sa kubo.
kayo! Pakikuha ka agad yung kit! Bilisan nyo! Sa kabila nga ng takot ay kumilos pa rin ang mga kapwa ko, nurse at doktor para gawin ang kanilang tungkulin. Kahit anumang oras ay pwedeng umatake ang mga rebelde o aswang. At sa bandang huli, nakarating din sa akin ang mga gamit ko. Kaya agad kong inasikaso si Isagani. Wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili niya, kaya kailangan niya ako. Pinadapa ko siya sa lupa at sinimulan kong alisin ang bala na tumama sa likod niya. Huwag ka muna pumikit, Isagani. Kaya mo yan. Labanan mo yan ang tukang yan. Kap! Lumabang ka, Kap! Malakas ka, di ba? Di na kailangan ko ng gunting, bilis. Tapos malinis sa tela. Eto po, Dok. Maraming lumalabas po na dugo sa kanya, Dok. Isagani, subukan mo huminga. Sige, huminga ka lang. Dahan-dahan lang. Dok, nagagawa po niya, Dok. Di na kaya to. Hindi mo mariyo bala. Di na yung anesthesia pakiabot. Sige po, Dok. Eto po. Kung tatay mo yun, patawarin mo ako. Huwag ka na nga magsalita dyan na para ka namamaalam at saka naghahabol ng oras para humingi ng tawad. Ano ba? Mabubuhay ka pa kapag nakuha ko yung bala sa sugat mo. Kaya huwag ka nang magsalita at sundin mo na lang ako. Kap, relax ka lang po, Kap. Makinig ka muna sa amin, Kap. Tila nawala ang takot ko noon at napalitan ito ng tapang. Nag-focus lang ako sa ginagawa ko at hindi na inisip ang mga nangyayari sa paligid. Bilang isang doktor, pinilit kong alisin ang bala sa sugat ni Isagani. At nagawa ko rin yon. Nang matapos kong takpan ang sugat niya ay saka lang ako nakahinga ng maluwag. At sa sobrang pagod at tensyon, napaupo na lang ako sa lupa. At, Dok, maraming salamat, Dok, Oh, Kap? Oh, Dok, kumusta po si Kap? Kailangan na lang siya mailipat sa mas maayos na higaan. Oh, sige. Gagawin po namin. Saglit lang po, May mga sugat din si Omar kaya naman umalis si Tina para tumulong sa iba at ako ang naiwan kay Isagani. Maya-maya pa, dumating ang mga kasamahan niyang sundalo at inalalayan siyang makatayo. Kahit sugatan, kaya pa rin niyang tumayo at dinala siya sa isang kubo na may higaan. Samantala naman ay bumalik ako sa pag-aasikaso sa ibang sugatan. Hindi ko na muna pinansin ang aswang na nagpalit ng anyo dahil patay na ito. Kahit nakita kong nagbabago ang anyo nito, mas nangibabaw ang pagiging doktor ko. Nang magamot na namin ang lahat ay saka ko na lang binigyan ng pansin ang nangyari. Umalis yung isang aswang. Pero may sugat yun. May bala pa sa katawan niya. Ay, grabe. Isang matandang babae pala talaga yung isang aswang, no? Magkalaban ng mga yan. Kakampi sila ng mga rebelde kaya mahirap silang talunin ng mga normal na tao lang. Pero may isang aswang na madalas nagliligtas ng mga tao. At yun yung aswang na umalis. Sandali lang po. Nagliligtas siya ng mga tao. At narinig ko kanina, tatay ko raw siya. May sugat siya at natamaan siya ng bala. Kaya alam ko kailangan niya ako. Dok, teka. Huwag mo sabihin na... Dok! Dok! Huwag mo siya puntahan, Dok! Aswang siya, Dok! Ano ba? Talagang hinanap ko ang tatay ko sa kagubatan na yon. Wala na akong pakialam kung ano man ang masakit sa katawan ko. Ang gusto ko lang noon, mahanap siya. Habang hinahanap ko nga siya ay may narinig akong dumadain. Nang itinuto ko ang ilaw sa pinanggalingan ng boses, nakita ko ang tatay ko. Tay! Huwag mo akong gamutin kung yan yung balak mo. Pero tay, may sugat ka. Kailangan ko itong sugat na to para mamatay ako. Pero bakit gusto mong mamatay? Dahil ayoko ng ganitong buhay. Bumalik ka na sa mga sundalo, anak. Huwag mo na ako habulin. Hindi. Kaya kitang ibalik sa dati. Gagamutin kita. Hindi tatalab yung gamot na yan, Jeline. Aswag ako. Hindi mo ba ako nakikita? Walang silbi ang gamot sa akin. Pero paano na ako, tay?
Ang tagal ko nang ulila sa'yo. Anak, tanggapin mo na hindi mo na ako makakasama pa ulit. Simula noon nagpasa ako umalis sa inyo. Matagal na ako naging hindi bahagi ng pamilya niyo. Hindi na tayo magkauri, anak. Aswang ako. Tao kayo ng nanay mo. Hindi na tayo magkapamilya. Pero sino gumawa niya sa'yo, Tay? Yan ba yung dahilan kaya ka umalis? Ayoko kayong saktan. Kaya pinili ko umalis. At kahit ngayon, kailangan mo pa rin lumayo sa akin. Kaya lumayo ka na sa akin, anak. Hindi! Hindi, Tay! Ayoko! Pero tumakbo siya noon at hinabol ko rin. Nakarating kami sa tabi ng dagat. Natakot ako sa maaari niyang gawin. Kapag tumalon siya doon, baka mamatay siya. Tay! Tay, huwag mong gawin yan, Tay! Kailangan mo tanggapin na wala ka ng tatay. Huwag, Tay! Huwag, hindi ka pwedeng tumalon dyan! Anak, paalam. Matagal na ako wala sa buhay mo. Kaya dapat tanggapin mo na yun. Tay, huwag! Tay! Tatay! Kitang-kita kong naglaho siya sa dagat. Kaya naman inasahan kong tuluyan na siyang mawawala. At nang maglaon, sinundo ako ni Tina. Yon ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Ang makita ang tatay ko sa ganong kalagayan. Siguro tama nga siya. Matagal na siyang wala sa amin. Kaya kailangan ko na lang tanggapin. Matapos nga ang insidenteng yon ay natapos ang misyon. Nalupig ang mga rebelde at natunton ang imbakan nila ng armas. Pagbalik namin sa ospital ay tumaas ang record ko dahil nailigtas ko si Isagani at iba pang sundalo. Naging maganda rin ang pangalan ko doon. At bonus na lang ang pagiging malapit namin ni Isagani. Doc, congrats ha. At saka maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Madali ka naman kasing iligtas eh. Di ba masamang damo ka? At yung mga masasamang damo, matagal mamatay yun. Kaya yung pagligtas ko sa'yo, effortless lang din naman yun eh. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mainis ako sa sinasabi mo. Masamanda mo talaga? Oo, masamang damo na takot sa ahas. Ganyan ka ha. Natatawa ka pala sa akin ha. O siya sige, paiyakin kita, hintayin mo. Sama mo naman. Ba't mo naman ako paiiyakin? E halika, meron ako ipapakita sa'yo. Sumama nga ako sa kanya noon at dinala niya ako sa isang simpleng bahay. Pero maaliwalas naman ang lugar. Bahagi yon ng isang maliit na bayan. At pagpasok namin may nakita akong isang taong nakaupo sa isang lumang upuan. At ang lapitan ko siya. Tay! Jalin, anak. Tay! Tay, buhay ka! Buhay ka! Anak, niligtas ako ng albularyo, anak. Dahil hindi pa ako nakakakain ng taon ni minsan simula na mag-iaswang ako. Nagawa niya ako maibalik sa dati, anak. Sino albularyo po yan, Tay? Magpapasalamat ako sa kanya. Ano po pangalan niya? Isagani. Isagani? Oo, anak. Bukod sa pagiging sundalo niya, isa rin siya ng albularyo, anak. Bata pa siya nang piliin siya ng kanyang gabay. At dala-dala niya yung kakainang yon hanggang siya maging sundalo siya. Pero hindi perpekto yung pagkakaligtas ko sa kanya. Dahil matagal na nanatili yung gaw sa katawan niya nang maalis yun. Meron kapalit. Hindi na siya makakalakad. Hindi ka na po makatayo, Tay. Oo, anak. Pero masaya ako. Nabuhay ako nang hindi na ako aswang. Tay! Tay, salamat at bumalik ka. Okay na kahit ganyan ka. Gagawa ako ng paraan para makatayo ka ulit. Isagani, maraming salamat dahil niligtas mo yung tatay ko. Iniligtas mo din naman yung buhay ko, di ba? Eh ngayon, hindi lang ako yung masamanda mo dito. Masamanda mo ka rin. Anak ka ng tatay mo eh. Makunat yung buhay. Natawa na lang ako sa sinabi niya. At para sa akin, doble-doble ang swerte na natanggap ko. Ngayon kasi Miss Clar may asawa at anak na ako. At si Isagani ang naging kapareha ko. Buhay pa ang tatay ko, pero matanda na siya.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Ako po muli ito, si Jeline. Lubos na gumagalang. Ayun. Oh, teka lang kayang gaw. Teka, bago ka umalis, palike naman itong video natin and mag-comment kayo kung ano masasabi nyo para mapabilang kayo sa Kayanggaw of the Day natin. Ayun Kayanggaw, ang Kayanggaw of the Day pala natin ay si Queen Cabanillas. sabi niya, Hello po, Miss Clar and Sir Jay. Kuhang-kuha talaga ni Sir Jay yung pagiging bakla. Pati yung boyfriend ko, ginagaya na siya. Natatakot tuloy ako, baka matuluyan. Pa-shoutout po from Dumaran, Palawan. Hello po, Ma'am Queen, and sa mga taga Dumaran, Palawan. hello po sa inyo. And yun nga Kayanggaw, gaya nga nasabi namin, like and comment lang, mapapabilang kayo sa Kayanggaw of the Day natin. And Ma'am Queen Cabanillas, bantay-bantayan mo na yung boyfriend. Okay lang naman yun. Hindi magpatirinta siya ng buhok, no? Pag natuluyan. Ayun, Kayanggaw. Next time po ulit, siguro sa Makalawa. Enjoy. Bye. Bye. Enjoy.